Yon, magandang araw sa inyo mga Swiss boy. Kwentuhan muna tayo. Bale, ngayong araw naisipan ko na mag-share kung paano ako napunta sa business ng paint center. No? Bale, actually yung mga unang vlogs ko, medyo may share na ako kung paano ako napunta sa ganitong business, no? So bigyan ko lang kayo ng konting background, ano. Bali 2001 up to 2011 nagtrabaho ako sa isang electronics PCB manufacturing, no, sa isang multinational company dito sa Santo Tomas, Batangas. So 10 years ako doon. So, ang linyada ko doon, ang trabaho ko is start ako ng naging production operator, tapos na-promote ako ng GL, assistant supervisor, then supervisor. So, ayun, umalis ako sa mga katuwid na production supervisor sa plating process, no. So, kaya may background ako sa chemical. So, usually nagbi-mix kami ng chemical, nagpo-process. So, yun, then 2011 nag-decide na pumunta ng abroad, no, Singapore specifically, no. 2011 up to 2017 ganon. So mga 6 years Singapore, no. So pinili kong magtrabaho doon kasi nga ang gusto kong aralin is food industry. So, sa makatuwid is puro linyada ng food industry ang napuntahan ko doon, no? So, napunta ako sa Subway, sa Italian restaurant, steakhouse, bakery and restaurant. Yon, ganon, bakery, pastry and bakery products, yon, mga ganon. So, definitely nagsiserve kami ng western bread and mga pasta. So yun, pero mas tumagal ako doon sa steakhouse. So ayun, then after 6 years nag-decide na ako nang umuwi kasi ayoko na mag-abroad sa makatuwid. Ayoko na mag-abroad. Actually doon sa 6 years na yun, pinaghahandaan talaga namin. Pinaghahandaan ko talaga and kami ng asawa ko kung paano ako makakauwi. Actually, ayaw pumayag ng asawa ko kasi nga maiiwan ko siya doon. So, I promise naman na papauwiin ko siya after 1 year kapag nag-okay na yung business ko. Kaya lang, medyo nahirapan ako ng unang taon kasi umuwi ako is 300,000 lang yung budget ko na pang business. So, kaya lang ang maganda dito, meron kaming 6 rooms na apartment and meron kami isang property na condo na pinapaupahan. Pero at that time, hindi pa siya napapaupahan. And then, that time, 2018, pumasok ang Pogo. So, yun, unang salang ng aming condo is maganda, learn siya ng magandang profit kasi mga taga Pogo yung nagre-rent. So yan, then paano ba ako napag-decide na paint center nga? So bali nung pag-uwi ko dito, so ang target ko talaga is food business, no? Food business, yung ang nasa isip ko is like para siyang grilled chicken, tapos may dining, ganun ng area ang gusto ko. Kaya lang dahil nga umalis ako sa Singapore na manager, so hawak ako ng restaurant doon. So nakita ko yung mga i-control mo na, like for example manpower, machine, yung lugar. So ang dami mong i-maintain na mga ganun na mga gastos and ang daming wastage. So
pinag-isipan ko ng maigi, so hindi kakayanin ng budget ko kasi nga yung unang round nahirapan ako. Kung maliit lang naman na ihawan ng sorry. Yeah. Sorry, bumili. Ayun, kasi nga kung medyo maliit lang din naman na ihawan ang mapoprovide ko. So hindi ko sure din kung mag po-progress siya ng mabilis, no? And then that time, before ako nag-start mag-negosyo ulit, after nang mapapahan yung kondo, kasi tinirhan ko muna ng isang buwan yung kondo, kinumpleto namin ng mga gamit, mga sofa, rep, washing machine. And then, yun, nag-install ng mga cortina. Basta, pinakabitan ko ng internet. So, sa Madrid City, naupahan na. Then, ang next project ko is yung aming apartment naman to. Kasi yung apartment namin, yung third floor niya, yung kalahati, open. So, ang nangyayari, may problema siya, yung kanyang flooring, na ginatulo doon sa ilalim, nagtatagas na, nabubulok na yung mga bakal. So, ang may mga nilagay akong waterproofing pero hindi effective. So, nag-decide ako na pabubungan na lang yung lugar at gawing isang kwarto pa ulit. So, sa madaling salita, inabot yata ako ng mga 2 buwan doon bago ko napatapos. So during that time na nagpipintura na ako, so ako yung bumibili ng pintura dito sa area ng San Roque. So meron ako nabentahan na bilhan na isang paint center. So kausap ko yung mixer doon. And then sabi ko, gusto ko magtayo ng negosyo, ganyan, kwentuhan kami. And then sabi niya, sir, ganito na lang gawin mo. Doon sa pagkakasabi na nagkaroon ako ng hint na kaso wala akong tao. Sabi niya, ako na lang. So yun na, doon na pinag-isipan ko na. So hanggang natapos ko na yung apartment na ready for rental na siya. Doon nag-decide na ako. So yun, na-decide ko na ito na lang yung itatayo. Start, umpisahan ko. So yun, ganun ako nag-start. Then sa next video ko, i-share ko sa inyo naman is yung after ko mag-decide, yun ang pinakamadugo na part, no? Yung hanap ng supplier, mag-register ng business. Una is maghanap ng pwesto. Nung nakita ko ng pwesto, naghanap ako ng supplier, tapos ng business registration, renovation. Ang hirap. Yung kasi pag yung negosyante, akin lahat yun. Kasi gusto ko talagang malaman ang lahat ng aspect ng pagnegosyo na to. So kaya ako lahat nag-asikaso nun. Yung paghanap ng pwesto, hanap ng supplier, registration ng mayor's permit, BIR, pakikipag-usap sa mga sa mga supplier. So yun. So yung ganda lang kaiksi ang i-share ko sa inyo. Then sa next video ko naman, yun, yung part 2. Yan, see guys. Thank you.